Alam niyo ba na ang Malacanang ay hindi talaga nagsimula bilang isang palasyo dahil noong 1750, ito itinayo bilang isang pribadong bahay bakasyonan sa tabi ng Ilog Pasig ng isang Spanish aristocrat na si Don Luis Rocha. Noong 1863, isang malakas na lindol ang yumanig sa Maynila at winasak ang Palasyo de Gobernador sa Intramuros. Dahil dito lumipat ang Spanish Governor General na si Rafael de Echague y Birmingham sa Malacanang, na simula noon ay naging opisyal na tirahan ng mga Governor General ng Espanya. Nang matapos ang Spanish ruling noong 1898 at nang maisailalim sa American sovereignty ang Pilipinas, naging tirahan na ng American Governors General ang Malacanang. Noong November 15, 1935, sa pagkakatatag ng Commonwealth of the Philippines, si Pangulong Manuel L. Quezon ang naging kauna-unahang Pilipinong nanirahan sa Malacanang. At simula noon ito na ang naging tahanan ng mga naging pangulo ng bansa. Sa ilalim naman ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, maraming pagbabago ang ipinatupad sa Malacanang. Ginawa itong bulletproof, nilagyan ng disko sa bubong, at ginawang marangya ang Malacanang, kaya nagmukha na itong palasyo.